Nag-breakdown ako dahil sa itsura ko. Sa kanya ako nagsabi pero sinabihan niya lang ako ng isip bata. Kaya kinu-question ko yung sarili ko ngayon na kung ako ba yung mali. Dahil baka sensitive lang ako. 1 year and 2 months pa lang kami pero may baby na kami na 2 months. Itong mga nagdaang buwan kasi halos araw-araw kami nag-aaway. Kahit na nga nung buntis pa ako ay grabe na yung pag-aaway namin. LDR nga pala kami and 5 months preggy ako nung umalis siya. Simula nang magkalayo kami ay lagi kami nag-aaway dahil sa lack of communication. Tumatawag naman siya pero hindi naman niya ako kinakausap. Naka-video call kami sa laptop niya pero nag-GML naman. Or di kaya nanonood siya sa isang cellphone niya. Nariyan din na kapag pupunahin ko ang pagsi-cellphone niya ay magagalit siya at sisigawan niya ako. Ako pa man din yung taong ayaw na nasisigawan lalo na ng taong mahal ko. Hindi naman siya gano'n nung magkasama pa lang kami. Ayaw din niyang ino-open ko yung account niya pati ang history ng ML niya. Ayoko siyang pagdudahan na mayroon na siyang iba pero yung mga kinikilos niya ay parang mayroon siyang tinatago. Tinatanong ko siya kung bakit ayaw niya na ino-open ko yung account niya. Ang sagot niya sa akin ay wala daw akong pakialam dahil account naman daw niya yon. Nung mga panahon na nililigawan niya ako ay siya naman na nagsasabi na magpalitan kami ng account. Kaya naman nag-overthink ako ngayon na baka niloloko niya na ako. Ang sakit lang na palagi naming pinag-aawayan parate yung pag-i-ML at pagsi-cellphone niya. Pero sa tuwing magka-video call kami, paulit-ulit niya pa rin ginagawa. Pati na ang paninigaw niya sa akin ay hindi na niya matanggal. Noon naman kinakausap niya ako ng mahinahon at puno ng pag-intindi. Andito ako ngayon sa lugar ng pamilya niya at wala akong masabihan or mahinga ng advice. And lately nag-away kami kasi nagbe-breakdown ako dahil sa itsura ko. Dahil sobrang laki ng pinagkaiba ng itsura ko at ng katawan ko simula ng mga anak ako. Sa kanya ako nagsabi pero sinabihan niya lang ako ng isip bata. Kaya naman kinu-question ko ang sarili ko kung ako ba yung mali or sensitive lang ba ako. At kalabisan ba na humiling ako sa kanya ng oras na kami lang ng anak niyang atupagin niya. Dahil ang gusto ko lang naman ay magkaroon kami ng magandang communication dahil malayo kami sa isa't isa. At ayaw ko na manlamig ang pagsasama namin dahil sa hindi kami nag-uusap. Hirap na ako, Mami Len. Gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya. Pero natatakot ako na baka mamaya nasa akin pala ang mali. At baka magkamali ako ng desisyon sa gagawin ko. I need an advice. Letter sender, Hana. Hindi naman kasi talaga tama na LDR na nga kayo tapos pag magka-video call kayo ay may kalaro pa siya sa ML. Asan yung focus niya sa communication nyo kung busy siya sa isang laro or nanonood sa isang cellphone? Walang kagana-gana at parang napipilitan na lang, yun ang dating eh. 2 months pa lang yung baby mo at ramdam ko yung postpartum mo since nabanggit mo na malaki ang pagbabago ng physical appearance mo. Kasi mami, malaking impact sa babae at naaapektuhan ng physical appearance pag stress tayo. Lalo at nanganak ka kasi hindi ka lang naman kailangan mo rin na may mapapagsabihan kasi kapag naipon ang sama ng loob mo, binat ang kakahinatnan mo. Huwag mong madaliin ang pagbalik ng katawan at ng itsura mo. Kasi lahat ng nanganak na pagdaanan yan. Don't rush things, Mima, at huwag kang masyadong mag-focus sa kanya. May anak ka dyan sa harapan mo. Need ka rin niya. Breastfeeding ka ba? Baka kasi puro sama na ng loob ang nadidede niya sa'yo. For sure ako na napupuyat ka pa kakaisip. Masyado mong mahal na mahal ang partner mo at nakaka-apekto na yan sa'yo. At eto naman yung real talk advice ng Mami Len mo. 1 year and 2 months kamo kayo. Kung buwan ng bilang, edi 14 months na kayo. And then sa 14 months na yon ay 9 months ang baby mo sa tiyan mo. So lumalabas na 5 months pa lang kayo, butete ka na. Shoota ka, Mima, ang aga mong bumigay. Bumikangkang ka nang hindi mo ganun kakilala ang ugali ng isang lalaki. Tapos ipinapasa mo sa sarili mo na ikaw ang may mali. Hindi na ako magtataka na hirap kang mag-adjust. Kasi hindi nyo masyadong nakilatis ang isa't isa eh. Naniwala ka agad sa happily ever after ni Princess Fiona. Sobrang gwapo niyan siguro kaya hindi mo nakita yung red flag. So anong balak mo ngayon? Maghabol ng atensyon? Hanggang sa mabinat ka dahil sa lalaki? Anak mo muna at sarili mo yung atupagin mo, Mima. Kasi mas importante yung health nyo. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa lalaking walang pakialam sa'yo. Magpalakas ka, mahalin mo ang sarili mo bago ang iba. Hindi pa nakakalakad yung anak mo, panay na pagsubo. Huwag mong pasusuhin ng sama ng loob, utang na loob.